Magandang hali po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibayong dagat po, mga mahal na kapatid ko sa iglesia at maging sa hindi po kapatid sa iglesia. Salamat po na patuloy kayong sumusubaybay po sa ating channel. Ako po ay nakapagsamba na po at napakabiyaya po ng pagsamba sapagkat mismong ang tagamahalang pangkalahatan po ang siyang nangasiwa sa paghahandog po ng bagong gusaling sambahan na naman, sapagkat patuloy pong nagtatagumpay ang Iglesia ni Cristo, sapagkat patuloy pong tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa iglesyang ito mula pa sa sugo kay kapatid na Felix Y. Manalo. Ilang tao po ba ang nagsimula ng iglesia? Isang tao. Walang anuman na ipagmamalaki. Wala kahit kayamanan ay wala siyang kayamanan. Kahit sa pinag-aralan, wala siyang pinag-aralan. Ano ang kanyang pinanghahawakan? Ang patnubay at gabay ng Diyos, sapagkat ang gawaing kanyang gagampanan ay hindi sa kanya, kundi ay sa Diyos. Kaya mula noon ay tinupad ng Diyos ang pangako niya sa kanyang sugo. Nag-isa man, pero unti-unti pong lumago, lumaganap. Maraming ba siyang pagsubok na dinaanan? Maraming hadlang at maraming kaaway. Sabi pa nga ng iba, para daw siyang isang mag-araro na walang kalabaw. Paano mo niya haharapin ang mga bundok o mga higanteng relihiyon? May mga suporta o mga mayayaman. Paano niya haharapin gamit ang kanyang kamay na siya ay walang anuman at pag-iisa lamang? Wala siyang pinanghawakan, kundi bahala na ang Diyos sa kanya, sapagkat ang gawain kanyang gagawin at sisimulan ay gawain ng Diyos sa pagliligtas sa tao sa huling araw. Kaya po ay natupad. Sa isang kisap mata, kami po nakita at nadama, at maging sana nagmamasid sa iglesia. Tila namangha sila dahil isang tao lang nagsimula dito pa sa Pilipinas at ngayon lumaganap na sa buong daigdig. Nang namatay po ang sugo, sabi ng mga kumakalaban, ay mawala na o maglaho ng iglesia. Ngunit kabaligtaran, mas lalong itong lumaki, lumawak at lumaganap sa lahat ng kontinente ng mundo. Ano lamang kahulugan sa pangyayaring ito? Tinupad lamang ng Diyos ang pangako sa kanyang sugo, at ang pasugong kanyang sisimulan at gagawin ay sa Diyos. Ang may-ari ng iglesyang ito walang iba kundi ang Diyos. Hawak ng kanyang kamay. Kaya ang iglesia ay nagtagumpay, nakatawid sa lahat ng mga pagsubok. Katakot-takot ang hinarap ng sugo noon. Buong mundo kaaway niya. Buong relihiyon kaaway niya. Sinagupa niya ang lahat ng naglalakihang mga relihiyon. At ngayon, natupad na ang pangako ng Diyos sa kanyang iglesia. Sapagkat ang aral na itataguyod nito ay aral ng Diyos. Wala po kaming nilikhang aral o kuro-kuro na mula lamang sa sarili namin, kundi ang saligan po ng ating pananampalataya ay ang mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Yan lamang ang ibinabandila ng sugo noon nang siya'y nangaral. Wala siyang sariling haka o kuro-kuro. Lahat ay sa Biblia niya ibinabase ang lahat ng kanyang gagawin o ginagawa sa iglesia. Lahat
ng kanyang itinuturo, nakabatay lahat sa Biblia. Kaya maraming nakaunawa at ngayon ay milyon-milyon na po ang kaanib. At marami na pong lahi ang pagpasyang umanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya ang Iglesia ni Cristo ay global church na po ngayon. Ilan po ba ang taong nagsimula? Iisa lamang, ang kapatid na Felix Manalo, ng kanyang pasimulan ng iglesia. Isang tao, pero lumaganap. Ito'y kahayagan na gawa ng kamay ng Diyos. Kung hindi ito gawain sa Diyos, hindi po ito magtatagumpay. Hindi po ito magawa sa ganang kanya o kung ito'y sa tao lamang. Ngunit pinangyari ang lahat ng ito sapagat ito'y gawa ng kanang kamay ng Diyos. Hinawakan niya ang sugo mula sa abang kalagayan hanggang ang iglesia ay matagumpay. Ano lamang ibig sabihin nito? Ang Iglesia ni Cristo ang siyang bayan ng Diyos sa ating panahon. Kung tawagin ang Biblia ay sa mga huling araw. Ano po ba ang aral na itataguyod ng Iglesia ni Cristo na wala sa ibang relihiyon, kundi labag ito sa ibang relihiyon? Unang-una po, ang pagsamba sa mga larawan na bawal ang Diyos yan na ginagawa ng mga Katoliko. Utos ng Diyos na huwag sambahin ang mga larawan. Aling aral pa ang kasalungat ng ibang relihiyon? Ang pagtuturo na si Kristo ay di umano ay Diyos. Sila lamang po ang nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay wala pang itinuturo tungkol sa kanyang sarili na si Diyos. Mayroon man tayong mga basa, walang iba kundi siya'y tao, sapagat ayon mismo sa kanya, siya ay tao. Kung may Biblia kayo sa iyong tahanan, buksan niyo po para kayo po mismo ang makabasa at makaalam. Juan 8:40. Alin po bang aral na nasa Biblia na wala sa ibang relihiyon o labag ng aral ng Biblia? Ang pagbibinyag ng sanggol. Yan po ay ginagawa ng ating mga kabayang Katoliko. Bawal po yan sa Biblia. Ang tamang paraan po ng pagbabautismo, hindi po binyag ang tawag, kundi bautismo ang nasa Biblia. Dapat ang babautismuhan, ang requirement ay sumampalataya at mabautismuhan ay mailigtas. Ang sanggol po ba ay makakapasa sa requirement? Sumasampalataya na ba ang sanggol? Hindi po ba? At ang tamang paraan po ng bautismo ay lubog. Kaya nga bautismo sa tubig, lubog. Hindi po wisik na gaya ng ginagawa ng ating kababayang mga Katoliko. Labag na labag ang aral nila na imbento lamang nila, hindi aral ng Biblia. Sapagkat ang aral ng Biblia ay bautismo. Ang babautismuhan po ay yung sumampalataya, yung mapangaralan. Alin ba pong aral na wala sa Biblia na ginagawa nila? Kung baga ginagawa nila, hindi utos ng Diyos. Yun ay gawa-gawa lamang nila. Kaya hindi po yun ang aral ng Diyos. Gaya ng pagkukros. Mapansin mo na yun ay Katoliko. Halimbawa, nung nakasabay ko sa jeep, dumaan kami ng Quiapo, biglang nag-sign na nagko-cross. Alam mo na yun kung anong relihiyon yun. Yun ay Katoliko. Natatandaan ko po yung lola ko. Siyang lola ko, napakadibutong Katoliko noon. Maliit pa ko, pati kanin ay kinukrosan. Tapos nagdadasal siya. Sabi ko sa lola ko, tanong ako noon, Lola, para saan pa ba yung pagkukross? Sabi sa akin ng lola ko, Apo, ang pagkukross pang paalis ng maligno.
Kaya sinabi ko sa lola ko, kung ganun lola, ang kanin pa natin kinakain natin na biyaya nagabigay ng Diyos, may maligno. Kasi bakit mo kinukrusan? Sabi naman ng lola ko, apo ka na maraming tanong. O di ba? Kaya napansin ko, kung yan ay paalis ng maligno, ibig sabihin, pagdating lang sa pagtapat sa simbahan nila, bigla sa magkuros, ibig sabihin simbahan nila maraming maligno. Sa Biblia, wala pa pinag-uutos na magkukrus na antanda. Mayroon ka mababasa, ang tanda, yun yung tanda ng parurusahan sa kanang kamay at sa noo. Kaya nagtaka ko sa kanila pangambugaw ng maligno, ibig sabihin, ang kapilya nila, tirahan ng mga maligno kasi pagtapat, bigla sila magkukrus. Pasensya na ho kayo. Yan po ay katotohanan lamang. Salamat po sa mga sumabay sa aking channel. Minsan pa maglambing ko sa inyo ng isang subscribe, like, and comment para kayo ay ma-update sa mga susunod pa ating mga video. Pinutin nyo lang bell button. Salamat po at paalam na.